nung nalaman mong ang ilalaban sa'yo si Pilos, ano yung naging unang pumasok sa isip mo, reaction mo? Siyempre, Motus, ano yun Motus MC yun, di ba? Sa pagkakalam natin, pagka Motus MC, magaling talaga. Nasabi kong magaling. Ang una ko naisip, Tenshin Han. This podcast is brought to you by Pizzeria Commonwealth, GNT Wired Internet Service, Senioritos, Mad Max Tires, and Tower of Dove Music Studio. What's up mga sabaw? It's your boy Papol TV. Nandito tayo ngayon sa bago nating segment, ang Behind the Scene with Papol TV. Mapapanood nyo pala itong episode na to sa YouTube channel ko, syempre. Sa Facebook page, Papol TV, YouTube channel, Papol TV. Yung Spotify, tignan natin kung kailan pa kasi wala pa akong, hindi ko pa siya naayos, pero soon makapakinggan nyo itong Spotify. At ayun nga, mainit-init pa. Bago tayo mag-upisa, gusto ko lang pasalamatan, syempre, ang ating mga sponsor, syempre, ang Pizzeria Commonwealth, yan, shoutout, Pizzeria Commonwealth, solid yan. At syempre, ang Mad Max Tires, kung gusto nyo ng gulong na pang trail at makapit, ayan, check nyo lang yan, Mad Max Tires, nasa Facebook. At syempre ang Senioritos, ito, solid. Yung suot natin ngayon, syempre ang Safe House, suot ng ating kasama ngayon. Syempre, kilala nyo na, ayun. Tsaka syempre ang GNT Wired Internet dito sa Commonwealth. Yan, kung kayo taga Commonwealth, check nyo lang, GNT Wired Service dito sa Commonwealth. At least, syempre at last, itong venue, ang Tower of Dove Studio. Siyempre, alam nyo na, hanapin nyo lang si Boss Alan Alan Pangilinan. Ayan, dito sa Tower of Dove, itong venue natin ngayon. O, sige, hindi ko na patatagalin to. Papakilala ko na kung sino yung una nating kasama dito sa unang episode. Siyempre, 1UP3 tournament sa FRBL champion. Tama, 1UP3 tournament champion. Flip Top MC. At isa sa pinakakupal na MC na nakilala ko, the man himself, Lord Manuel. Yeah. Ako nga pala si Lord Manuel, Triangulo Late Snack at yun lang. Kamusta? Ayos lang boss, ayos lang. Ito, madaming ginagawang tracks at yun, syempre naghahanda para sa paparating na mga laban. Kamusta naman yung buhay mo pagkatapos ng laban nyo ni Pilos? Ganun. Ayun, parang medyo may culture shock pa rin yung dating sa kasi hindi naman ako sanay ng maraming na-appreciate ng art ko. Ayun, maganda naman para sa akin yung reception na naging battle. Naging masaya ako kasi kahit papano, kahit di ko nakuha yung panalo is, ayun, may na-appreciate. Oo, meron. Nakita ko rin yan. Ewan ko, basta putang ka nila, ba't sila naniniwala actually, nakakarating na nga sa ibang bansa nung napanood ko yung laban thank you sa kanila, mga tanga sila. Ito, may tanong ako sa'yo. Unang katanungan. Sino ba ang isang Lord Manuel sa labas ng hip-hop? Ayun. Bilang Manuel Galero, walang Lord Manuel sa labas ng hip-hop. Sino ba ang isang Lord Manuel? Ayun, kung kasi ako bilang artist, kung ano yung na-experience ko sa buhay, yun lang din yung binibigay ko sa art. Kasi kung ano ako sa battle rap, may kalahati akong ganun, may kalahati ako hindi. Typical lang ako na art na tao, katulad ng may pinaglilibangan, may sa online games, basketball, ganyan. Pero bilang hindi battle MC, ayun, marami akong outside na trip na siguro trip rin ng karamihan tulad ng mga basketball, ganyan. Saan ba namulat si Lord Manuel? Paano siya napunta sa si Lord Manuel, paano siya napunta sa hip hop? Ano ba yung kinamulatan mo na music? Ayun, galing ako sa pamilyang musikero dahil tatay ko isang bahista na sundalo galing sa 1st Scout Ranger Regiment no 92. Shoutout sa airpat ko. Salamat sa tamod mo. Ayun. Isa siyang mahilig talaga sa music hanggang sa ayun, natuwa ako sa paggawa niya ng kanta. Then malayo kasi genre niya sa hip hop.
parang medyo 90s rock siya, ganyan. Hanggang sa naging variety siya. Doon ako nahook sa music na parang yung art kung paano mo matatranscribe sa mga pangyayari, pangit na experience or good experience, paano mo siya itatranslate. Doon ako natutuwa sa pagiging musikero. Kaya yun, shoutout din sa kuya ko na yun, inaaral niya mag-gitar, nainggit din ako sa kanya. Shoutouts kay Shoutout Ivy. kay Ivy yan, kaibigan ko rin yan. Ayan. Dahil ito tanong ko, di ba, namulat ka sa pagiging isang musikero dahil lahat ng kapaligid sa'yo, musika, kuya mo, papa mo, di ba? Paano ka na talon papuntang hip-hop? Ano ang nangyari? Paano ka Yun. napunta ng hip-hop? Ito, alam ni G-Bounce to. Shoutout kay G-Bounce. Bago pa lang lahat yun, siguro 9 to 10, mahilig na kaming mag-sound trip ng mga bone tag sa videoan nila G-Bounce doon. Buhay pa yung lolo't lola niya. Ang ina, pagkahulog ng piso, puta, automatic bone tags yun, ng Crossroads. Tapos, halos parang vibe na namin yung 187. Ayan, shoutout sa 187. Ayan, mga Yung ano, no? Kasagsagan ng 187. Sagsagan ng 187, sila may ayan, pati yung My Game. Parang nahook kami lahat na mag-rap noon. Pero hindi naman kami masyado nun sa hip-hop. Kaya nakiki-freestyle lang kami, nanonood lang kami banda-banda. Hanggang sa tumagal na yun, mas nahook ako sa hip-hop nung napunta na ako ng Bulacan. Galing ako ng Commonwealth, napunta ako ng Bulacan dahil napaaway ako dito. Nung elementary pa lang, grade 5, shoutout sa MLQ. Siyempre, hindi ka naman siguro basag ulo talaga. Hindi ko masasabi eh. Ayoko lang din kasi nung dati nagpapalamang sa ibang tao. Pero ayoko sabihin na masamang tao kayo, na makita nyo ako na gano'n ako lagi. Pero, yun, syempre, may mga kabataan na, mapusok tayo masyado. Siyempre, habang tumatanda naman tayo, na de-develop natin na umalis sa ganong gulo. Umalis naman tayo sa ganong gulo. Kaya, kahit pa paano nun, syempre, mamature din tayo. Nung bata kasi, di mo rin naman matatanggay yung marami kang kakulitan sa buhay. Tsaka, yun, kung ano yung nakikita mo dating astig, alam mo, astig pa rin hanggang ngayon. Yun lang naman. Punta nga sa Bulacan, doon ka na hook sa pag-rap. Parang may isang parte sa akin ng battle rap naman na nakahook sa akin. Kasi dati nagsusulat na ako ng kanta nung nagbabanda pa lang ako. Nung nalipat ako bigla sa Bulacan, sobrang buryong. Paano ako gagawa ng music na hindi ako nahihirapan? Kasi pag banda, kailangan kasi pag banda, dami mong kailangan, di ba? Kailangan may instrumento ka, may drums. So, unlike sa hip-hop, beat lang, lapatan mo na ng beat. And it goes na, yun na, dire-diretso na. Gawa ka lang sa YouTube o gawa ka sa FL Studio. Ang bilis eh. Kaya nun, parang medyo hindi na active yung banda ko sa Bulacan. Nag-isip ako ng way gumawa ng music. Nakita ko yung rap type. Yung rap type kung saan nanggaling sila Luxuria, sila Michael Joe, sila Mirage. Ano yung rap type? Ano yun? Parang ano rin? Isa siyang Facebook community na nagbabattle rap kayo sa comment na parang mga gago. Sorry hindi ko alam yun. Shoutout sa mga rap typer dyan. Tangin yung lahat. As in literal na rap type talaga? Talaga, gagawa kayo 16 bars, tatype mo sa comment. Yun nga, rap. Ayan, shoutout sa mga rap typer na tropa natin dyan. Doon mo nakakilala sila Luxuria, sila Mirage. Halos nauna sila sa akin, siguro year 2015. Halos doon ko sila nakasalamuhan lahat. Then, parang mas accessible kasi sa akin yun dahil nasa Bulacan ako. Yung lugar namin doon, kampo, malayo sa mga events, katulad na nasa Manila ako dati. Ayun, parang sabi ko, eto muna pag-aaksayan ko ng panahon hanggang sa... Yun ba yung, may tanong ko, yun ba yung naging stepping stone mo yung rap type? Kaya ka napunta sa battle rap industry ngayon? Yun. Kumbaga parang nilalaro-laro ko lang siya nung dati. Parang, uy, masarap dito. Parang asaran, trash talk online lang. Parang ganun. Hanggang sa nakita ko yung art doon na, uy, rap pa rin to. Hindi pa rin nawawala yung rap dito. Yung essence ng rap. Kaya, sinaga ko siya. Kahit pa paano hanggang sa, ang dami ko na nag-aya na sila ng live event. Doon na yung transition nun. Yung live event na yon, as in rap battle na Oo, siya. rap battle. Ang kauna-unahan Ayun, nun, yung kauna-unang rap battle na sinalihan. dito sa may Visayas, ano yan, galing mga rap typer na group din. Tapos, isa siyang tournament. Tournament siya ng FCRF ba yun na pangalan? Hindi, ang premium lang na yata nun, 2,000, 5,000. Halo siya ng written tsaka ng may beat. Ang beat, okay. Kumbaga written tapos parang freestyle. Acapella tapos freestyle. Oo. Hindi,
kahit pa paano naman nagulat ako na nakapag-finals ako. Doon. Natalo lang ako kasi medyo maganda yung binabanat ng kalabang ko noon. Tsaka wala na akong paalam kung Shoutout tropa niya. sa, ano, Shoutout nakalaban doon. sa Kung una sino niyang man, kalabang. di ko maalala pangalan mo. Ayun, doon na ako nahook lalo noon. Tapos na-feel ko yung pagbabattle ng harapan, iba eh. Iba yung nagtatype ka lang. Parang dun ka biglang nag-apoy na parang Oo, parang mas masarap masarap pa. manlait sa Oo. mukha. mas masarap Mas- manlait ng Mas maganda siya i-perform lalo Kumbaga, na. mas masarap mangupal ng personal kumpara sa rap type na nung una yung ginagawa na sa Facebook. Medyo may ano siya sa akin na tangina mali-level na pala ng ganito tong battle battle rap na to sa hindi lang galing sa text ganyan. Nung na-feel ko siya nung natalo ako ng finals, sabi ko, tangina first time ko nakaabot ako finals tapos kahit pa paano ganun. Ano yun eh, may magandang story yun kasi bago yung battle na yun. Kapos ako sa budget noon. Tapos yung airpod ko, may 3 extra keypad kasi sundalo eh. Sinanglaan yung isa. Keypad? Oo, Atot ng cellphone na keypad. Tapos yun, para may pamasaya ako sa galing akong Bulacan. Ah. Ngayon, punta ako dito sa Visayas. Wala akong kakilala lahat. Magkakilala lang kami sa internet. Tapos nung nagkita kami sa internet, biglang tangina, pag-finals ako. Binigyan ako ng 2,000 yata nun. Kaya, tapos inaya ako ng mga nakasama ko sa event sa isang bar. Iniinuman kami, kwentuhan, hanggang sa pag-uwi ko. Naibalik ko na yung pera, tapos bumili pa ako ng mga pasalubong sa mga kapatid ko. Magandang pangyayari sa akin yun. Dahil first time ko maka-receive ng premyo dahil doon. Then, first time ko ma-experience yung live battle rap doon dahil doon. Tapos, di ba yun, doon ka nga galing sa Visayas. Then, may iba ka pa bang sinalihan na rap battle event? Bukod sa Visayas Avenue. Visayas. Visayas isipin nyo. Meron, ang dami kasi boss. Parang, bago ka nag-FRBL champ. Oo, ang dami. Siguro parang 6 o 7 na liga yata yan. Kung matatandaan ko, may Barabalasa pa, may Talastasan, may Rap Lines, So, ang dami may mo rin palang Titus. dinaanan, no? Hindi lang basta FRBL. Actually, sa totoo lang, aamin ako hindi ako shit na sinungaling. Nakilala lang kita sa utol ko eh. Sa utol ko, sa totoo lang, hindi ko alam na kapatid ka pala ng best friend ko. Yun, sa utol ko, doon ko siya nakilala. Kay Alvin. Mga naina mo. Ano pa kasi ako nun? Ano pa ako? Talagang rockers pa ako. Drummer kasi ako dati ng isang banda. So ngayon, tumalon din ako dito sa hip-hop industry. And nakita ko masaya naman. So yun nga, ang dami mo palang dinaanan talaga. Ang dami. Siguro, di ko na mabilang. So ang dami mong kinupal pala, hindi lang isa. Madami. May time nga na mayroon yatang, ito lang pinakatanda, 6'1 na battle rapper. Tapos matino yung itsura niya. 6'1? Putang mo rin Sa Batchbox yun, shoutout kay Unico, event ni Unico yun. Putang ina, kumuha ko na upuan. Tsaka ako sinigawan, hinawakan ko yung ulo. Sinigawan ko sa tenga, tangina mo. Kaya ganun ko lang siya, tapos wala siyang imik. Doon lang ako na, tangina, tangkad, buti hindi lumabot. Hindi ka. Oo, 6'1. Sabi ko, putang ina. Tangkad nun, ang laki nun. Ayun yung pinaka, Yung isa buti sa hindi siguro sa na-upload. makakalimutan mo, no? Isa siguro sa hindi mo makakalimutan Hindi yun. talaga. Hindi na-upload na labang ko nun. May mga ganun. May mga insidente na ganun na. Pero sana, wag na sana ma-upload kasi alam ko nang balik yun. Pero yun, maraming ganun ako moment sa buhay. Lalo So, sa battle rap. mga anim na rap battle na underground bago ka napunta sa mismo, sa FRBL. Hindi, parang ano siya, total siya ng lalagpas ng 10. Lalagpas ang 10. Dahil parang, may time nga na alam to ni G-Bounce, naka-line up pa ako dati sa Sunugan. Sa Batangas. Sunugan, no? Sunugan ka. Tangina, hindi ko nasipon yun dahil sa, ewan ko ang kagaguhan ko nun. Ang dami ko kasing liga yata tinatanggap ng mga panahon na yun. Parang gusto ko lang talaga siyang mag-explore para mapakita ko skills ko nun hanggang sa, yun, nakaabot tayo sa kung ano yung dapat nating hinahabol. Pero syempre, hindi pa tayo yung dulo. This podcast is brought to you by Pizzeteria Commonwealth, GNT Wired Internet Service, Senioritos, Mad Max Tires, and Tower of Dove Music Studio. Then, paano ka nag-transition papuntang sa mga ligang underground, papuntang underground FRBL? Paano ka na-transition? Paano mo nakilala si
Boss Rayan, shoutout kay Boss Shoutout kay Rayan. Rayan at kayo FRBL. din, mga FRBL heads. Paano Ayun, mo siya nakilala? kung paano ako nakapunta doon. nakapunta. Galing ako sa mga iba't liga noon bago yung pandemic. Hanggang sa Sundays kami noon, wala kang paglibangan. Cavite yun, ha? Parang gusto lang namin mag-battle rap or Ibig shit na sabihin lang. talagang pinuso mo yung rap battle kasi from Bulacan, nakakarating ka ng Cavite, layo Oo. ng mga nararating mo talaga, no? Bago ako malipat uli ng QC hanggang sa yung battle rap, parang kahit malayo pupuntahan namin, ganun nga dati. Wala pa, hindi pa kami nababayaran nun. Minsan, sobra-sobra pa yung abono namin, maski sa oras, sa pera. Yan. Pero yung transition ko mula FRBL, ano yun eh, na sinamahan ko si Bob, bumatel. Shoutout kay Kiluwa, Kiluwa. pangit mo pa rin. Yung transition nun is, may battle siya, undercard siya ng finals ni Manda at Rafian. Bali, nandun ako. Siyempre, casual na nahila lang. Automatic na nahila lang, nanonood. Ibig sabihin, si Bob ang humila sa'yo para mag-transition ka sa Hindi FRBL. siya, hindi ako dapat babattle uli. Kasi yun yung dying days na ng passion ko na. Nagrarap na Then, lang ako. nararamdaman talaga ng isang tao Oo. yun, no? Dadating talaga yung punto na isang tao na nag-aapoy ka sa passion mo, tapos parang may punto na bigla kang, parang bababa yung ano mo. Ewan ko kung na-experience yun, kasi ako, para sa akin, na-experience ko kasi yun. Naggano ako ng vlogging, ganito, tapos biglang bumaba yung passion ko, parang nanghihina ako, hanggang sa, nagbalik ako uli, kasi ito ng segment na to. So, ganun din pala yung nangyari sa'yo, bumaba yung... Oo, kasi bago mag-pandemic, may laban dapat ako sa sunugan sa Commonwealth dito eh. Dito lang sa Holy Spirit sa Domato. Sorry. Shoutout kay Negativo. Yun dapat yung parang, sabi ko, babalik na akong battle rap, ayusin ko na lahat. Kasi parang yung mga part sa akin na hindi siya ganun kaganda, may maganda akong performance, may sakto lang, parang naggagago na lang talaga ako sa battle rap dati. Dadayo ako para may murahin lang na tao. Tapos kung ano sabihin ko, shit, wala na yung art. Hanggang sa, yun, nagbalik na yung parang event kasi noon after pandemic. Nanonood kami, nakilala ko ni Rayan. Uy, kilala kita. Napapanood kita. Hanggang Ibig sa, sabihin, ng mga panahon na nasa ibang liga ka pa, ano ka na, I mean, paano ba tawag dito? nakakasaga May scout na ka na ni Rayan. nakakasaga na ako ng radar kasi ewan ko nun, hindi ko masabi kung ano yung meron sa akin dati na meron akong malakas na kumpiyansa sa sarili ko na kahit ang pangit na performance ko, confident ako sa sarili ko. Kasi alam kong may maganda akong ginagawa, kahit may pangit akong nasasabi. Yun yung nasa utak ko nun. Then, yun, si Rayan, nung nakilala niya ako, hindi ko pa intention bumatil nun. Nagkataon lang na nagpa-line up sila Sean, sila Cerces ng FRBL 1 up 2. Kung saan natalo kami, karamihan. Yun, dun na siguro, parang sabi ko, after nung matalo ako nun. Kay Chanel, shoutout kay Chanel, tangina, angkas driver for life. Tropa yan, kupara yan. Ayun, dun na ako ginalaan. Tapos kumatalo. Tangina, malaki ano na ito eh. Hindi ko iniisip na malaki yung balik sa akin ito eh, kasi lumalakas na yung, may foundation na yun eh. Parang kumbaga nung nakuha sila Rafian, ng sunugan sa Kumo, hindi ko naisip yun. Ang naisip ko, malaking pagkakataon ko na para sa sarili ko to na over the years na hindi ako nakakabawi sa battle rap. So, parang magbabawi, parang gano'n. Parang gusto ko mapagbigay ng laban. Na Magandang performance talaga. talaga. Nakakahiya kasi panoorin kapag pangit performance mo alam ko mararamdaman ng mga ilang battle MC to na pag pangit performance nila, ayaw nila panood sa mga tropa. Ayaw rin nila panoorin. Kasi yun ang masakit doon eh. Nagcha-show ka, stumble, o kung ano man slip-ups nangyari sa yun yung pinaayaw. Kaya nung after nun, nagkataong bumalik ako sa FRBL para bumatil ng dalawang PMC. Magkagrupo yun. Una, si Venus Lee. Pangalawa, si Luna. Yun ba yung, ewan ko kung napanood ko yun. Hindi, sa ano yun eh. Yung napanood kong battle mo na PMC, sa ano na yun, sa One Up Tournament 3 kung saan ka nag-champion. Hindi, wala akong PMC kinalaban. Yung bago mag One Up 3 yun, dalawang PMC kinalaban ko. Kumaga naghahanap lang ako ng warm-up. Tsaka parang
Matagal na ako naghahanap ng PMC na kalaban noon. Walang lumalaban sa akin. Parang ang tagal PMC na para kupalin mo na Oo, kasi parang nangihinayang ako kasi ang dami nilang ginagawang panlalait sa babae, ganyan. Sabi ko, parang hindi ako satisfied. O kaya wala siyang meaning na pag sinabi niya gano'n lang. Parang, walang kwenta. Sabi ko, batil ako ng PMC. Babatil ako uli dyan pagtapos ko nung matalo kay Chanel. Bumatil ako 2 PMC. Buti may kilalang PMC si Rayan. Oo, hindi. Nagkataon na yun yung mga active na PMC sa liga niya. Kasi nung 2022, wala pang ganong mga PMC na lumalabas nun. Konti lang. Parang bilang lang talaga sa daliri. Hanggang sa after nun, yun na, finals ng 1-up 2 kung saan yung labang ko kay Luna. Kasama ko nun si John Paul na kapatid ni G-Bounce. Ayun, nanonood kami ng finals. Dave Denver versus... Ano ka pa nun eh? Longer. Longer ka pa nun. Puta, ano ka pa nun eh? Mala aklas ka. Ako, aklas. Lagi kino-comment na Wala aklas ka pa nun. Kapanood ko yun. Wala aklas ka pa nun, no? Ayun, tapos may part sa akin na maganda yung laban ni Chanel tsaka Dave Denver. Pero round 3, nag-choke yata si Chanel nun. Tapos, dahil sa, ewan ko, nakainom na kayo, yata kami ni Gibbon, so sabi ko, pag ako nag-finals dyan, putang ina, dodrawing ko lamang, hindi ako mag-choke gaya ni Chanel, putang ina, tanga yan. Sinabi ko sarili ko, narinig ni Gibbon, so, pinasali ka, sige. Tapos, hindi ko iniisip na basta sumali na lang ng 1-up. Oo. Kasi parang gusto ko mentally prepared ako. Kasi mahirap ang tournament kung typical na battle rap. Shoutout sa mga event. battle MC, kahit saan man yan. Mapa-flip top, FRBL, Motus, Polo. Shoutout kasi, bilib ako, ang hirap. Lalo yung mga sumasali sa tournament. Ang hirap ng tournament kasi monthly ka may iniisip ko lang pahinga yun. Kahit sabihin mong open time mo magtrabaho, mag-aral. Tapos mo nun, bigla kami may isip na magandang scheme, magandang punchline. Tangina, masira utak mo, kailangan mo magsulat. Kailangan mo mag-isip ng ganong scheme. Paano mo siya i-deliver? Ang daming process na kailangan daanan bago magawa mo yung punchline na nasa utak mo. Kasi yun yung mga delusion ng mga battle rapper. Kung paano nila i-imagine yung isang punchline, kung paano nila gagawin, paano yung atake, paano yung reception, paano yung magiging defense. Pati yung setup? Oo, ang kati nun. Kaya shoutout sa mga nag-tournament. Hilig pang bumatil sa iba't ibang liga monthly. So yun na nga, parang naging warm-up mo is si Venus Lee, tsaka si Luna. si Bago Luna. ka sumali ng 1-up tournament talaga. Kasi hindi, after nun, nung 1-up to nung natalo kami, ayoko na bang battle rap kasi parang, may battle pa ako noon sa Igisan, kay Vanguard, yun, nag-walkout ako. Yun. Hanggang sa, parang nantitrip na lang ako. Tapos yung kay Chanel, mismong parang 1 day prep lang talaga, literal. Mismong araw ng event ng madaling araw, nagsusulat ako, tapos nag-aabisa. Kaya medyo nag-show ako nun. Kaya after nun, sabi ko, kailangan ko makabawi. Hindi dahil pangit yung naging imahe ko. Kasi may maganda ako nagawa sa Igisan na kahit paano naman tuloy. Parang sabi ko, kailangan kong gawin tong mas maayos. Yun. Naisipan kong sumali nun nung napanood ko sa Dave Denver at Chanel at nahila ng triangle. Ikaw ba ang in-approach ni Boss Rayan o ikaw ang um-approach kay Sir Rayan na, Boss, sasali ako ng 1-up? Kasi galing na akong tournament niya eh. Yung pangatlo, ayun, siya na nag-approach sa akin na, hindi, panalo ka pa nga dapat doon kahit paano, hindi mo lang na-spit na mas blah 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 shit, ganyan. Pero, sabi ko, titignan ko. Hanggang sa napag-decide ako na, sali ako ulit. Gusto ko ibawi. Gusto mo yung redemption ng Lord Manuel. Na kaya kong mag-champion dito eh. Yung kasi yung sabi sa akin dati na, tanginan, tagal ko ng buong battle, di mo kaya mag-champion. Which is, mahirap naman talaga mag-champion eh. Napakadaming battle MC rin na kung alam mong mas magaling ka, mayroong mas magaling ka rin sa'yo. Hindi humihinto yun na akala mo ikaw yung pinaka. Ikaw na yung pinaka. Kasi, isang battle yan, hindi ka naman yung parang may trilogy kayo eh. Ang corny pag 3 battle at 3 beses kayo maglaban. Walang ganun eh. Kaya pag natalo ka na ng isa, parang satisfied ka na doon. Satisfied na nun. Wala na yung kasi nasabi mo na yung mga naisip mo, Angel. Kung meron mang rematch siguro yun, siguro. Kunwari nasa tournament, nagkataong nag-rematch. Sabihin na natin yung parang possibility ng Abrashay dahil sa mga ganun. Pero una lang nun is, nag-battle na sila sa Dutdutan. Dutdutan, yun. Dutdutan. Ayun lang, wala nang ibang aspect yun kasi magbabangga lang kayo sa tournament talaga.
tournament na lang kayo magkikita. Hindi rin talaga siya ganun ka-convincing na kung palagi kayo nagbabattle. Kaya nung after kong maaya nun ni Ryan, nasa isip ko, gagawin ko to ng buo. Hindi lang yung bastang tanggapin ko lang tapos lalaruin ko. Pero, yun, siguro masyado akong mayabang nung panahon na yun. Halata naman. Yung simula na nag 2 days prep ako kay Apollo, yun yung pinakauna ko 2 days prep ako nung kaya medyo binibilisan ko yung ano. Nung nag-champion ka, meron kasing nung mga nakaraan lang, may mga kumakalat kang reels na video eh. Yung parang sasapakin mo. Sa tournament ba galing yun? Sa finals yun, sa finals. Finals, yun yung finals? Yun yung nakalaban mo ng finals? Si Arson, shoutout kay Arson. Doon ka nag-champion? Doon ako nag-champion kay Arson. Yung akala ko talaga sasapakin. Buti na tuloy pa yun. Parang may planong hindi tuloy kasi nag-iinit kayo parehas. Ayun naman. Nung nangyari yun, wala Parang hindi ko rin masabi kung paano pero ang base sa akin ayoko naman sabihin palalain pa ako pag mukhang ganito ganyan. Nangyari nun, round 1 ko, medyo goods. Medyo ganyan. Hindi parang, ako una Pero nag-prep ka kay Arzone. Wala kang ina-underestimate na MC. Kahit sabihin kong wala siyang talo nun Hindi man siya ganon ka parang lagpas ng parang top tier mo matatawag. Pero sa lugar na yun o sa liga na yun, siya yung matawag mong top tier kasi siya lang yung undefeated doon. Siya lang yung may title dati doon, parang ganon. Wala pang, parang kilalang may puro champion, ganyan. Walang talo. Kaya, hindi ko siya in-underestimate bilang artist. Inisip ko pa rin kung in-underestimate ko, ako mapapaya. Kung hindi ko in-underestimate, mas pinakita ko kung ano ako. Mas showcase ko yung talent ko. Doon mo nga rin inisip na sabi mo siguro sa sarili mo, babawi ka. Oo. Tsaka dulo na yun Parang wala ka ng choice It's now or never, do or die type shit. Parang, ang saya niya. Parang, ito na yun Ito na, bahala na. Sagad na to sagad na. Kasi, ito na. Pwede kang matalo, pwede kang manalo. Pero, actually, sa battle rap, ganun di ba? Ang daming unexpected na pwedeng mangyari, no? Hindi mo, minsan, kahit anong gandang pyesa mo, pag na-rebat lang Rebat lang, oo. Pwede na maburin, makalimutan nila na, papanig na ako dito, ang ganda ng sinabi. Susundan na yung mga nasulat. Kaya mahirap din. Yan, nung panahon nung nangyari yung Sam ni Arson, hindi ko rin siya matansya na masasabi kong tama ako, mali siya. Nagkataon nun, tapos na akong round 1, maganda reception ko. Round 2, maganda yung pyesa niya. Hindi lang siya nakagawa ng ganong reaction kasi parang kinakapa niya pa rin yung mga angles niya. Hanggang sa nasagid niya lang ako ng cup sa mata. Sa mata, ako nun, alam kong patapos na yung round niya kasi parang binibilang ko, parang patapos na to parang pa 20, 30 lines na kasi naghahanda na ako ng rebat nun. Kung ano man huling sabihin niya o kaya yung pinakamalakas yung sinabi. Ako nun parang, syempre, focus lang. Driven lang akong ma-perform yun. Wala akong banggaan na ginagawa, ganyan. Natamaan ako, tapos siguro, ayun, yun mali sa part ko na bigla akong nahawi yung mukha niya, na hindi ko naman intention talaga. Alam ni Arson yan, dala lang ako ng emosyon bilang siyempre, yun finals madadala lang ng emosyon. Yung pagtama kasi sa mata, paangat, parang akala ko ginanon ako ng kamay. Akala mo ginanon. Kasi nakayuko ako, nagkakabisado na ako ng, kaya, re-rebatan ko to, hanap ako ng ganito, o kaya, simulan ko na kaya yung sulat ko, ganyan. Doon ako nagulat. So after noon, marami ng ganyan, uy, battle lang, blah, 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 kung ano naman naririnig ko doon. Yun lang din. Medyo matagal yun bago magsimula kasi parang ang naisip nila Rhea noon, i-void yung round 1 namin parehas. Hindi na-scorean kasi naputol nga yung kay Arson sa akin buo na kahit dulo na lang yung Pero so pinutol yung round 1? Oo, pinutol yung round 1 na yun. Tapos, so parang nagkaroon ng OT o hindi? Talagang... Hindi. Ang ginawa, binoid lang yung round 1. Ang pagbobotohan, 2 and 3. Para sa akin, yun yung isang pinakamagandang round 1 na nasulat ko dati. Dati yun na, putang ina, ito yung gusto kong round 1. Parang sa'yo, ito yung round 1. Ito yung pang-opener. Kung mauna man ako, mauna man siya, kaya na itong bumawi. Yun yung nasa utak ko nun Hanggang sa, tang ina, iboboid. Wala na akong pake, nandito na tayo. So, sobrang kumpiyansa ko na, alam ko mananalo pa rin ako. Yun. Wala Ang hirap add number Kailangan hindi even bago pagbotohan. Pag binoto mo yung 2 and 3, nang magkaibala, babasayan mo? Di overall na lang. Yun, parang nasa utak ko. Tangina
So, binasihan ng Horado sa overall performance. Oo, 2 and 3, tapos yung iba nag-overall. Kaya nung nasa utak ko nun, eto na yun. Kesa, wala na eh, nagandaan na ako ng ilang buwan eh. Isang buwan eh, para dito eh. Tapos ano pa, hinto pa. ayaw, tuloy natin. Inayaan ko matuloy. Kaya narinig ko sa video, sinabi mo rin, tuloy natin, Oo. tuloy natin. Medyo matagal man yun, pero gusto ko talaga ituloy yun. Kasi tangina, sayang na eh. Nandito na mga tropa ko, nandito na ako eh. Nanonood na eh, oh. Oo, tsaka tangina, dama ko na eh. Dama ko nang Alam mo makabawi yung, ako eh. siguro, ang pakiramdam mo siguro nun, mag-champion na ako eh. Dama mo nang siguro. Hindi sa yabang dahil siguro pinagpukusan ko talaga yung pinagpaguran ko yun. Alam kong mananalo ako nung gabi na yun. Sa pyesa ko, hindi ko sinabing dahil mahina si Arson. Yun lang talaga yun na parang, tangina, hindi ko naman papagurin sarili ko nang wala lang. Yun yung pumasok utak ko na, tangina, mag-champion ako dito. Kahit i-board nyo round 1, kahit yun yung pinakamalas na sulat ko, i-board nyo, okay lang. Kaya pinilit ko yun, matuloy. So ito na nga, natapos na, na-void yung round 1. Tinanghal ka na champion ng 1-up tournament 3. Ano pakiramdam mo nung binanggit na ang 1-up tournament champion, tangina, FRBL, Lord Manuel! Nakakaano pa naman yung boses na Ryan, nakaka-hype. Takay, nakasumigaw, no? Nakasumigaw. Shoutout mo sa Ryan ulit. Tapos susundutan pa ni Oding. Yung sa akin, nung naramdaman ko yun, parang yung pagod ko ng 4 months, ang dami ko kasing sinakripisyo yun eh. May part sa akin na, tangina, wala akong gana. Papatugtog kami ng Offside Mafia. Sakto release ng 20 deep noon. Shoutout Offside Mafia. Ay, sa pampahype ko noon. Kapag wala na talaga, nadidrain ako kasi, tangina, susulat na naman. Next month, sulat uli. Pag nanalo, ganun nasa utak. Kailangan kong matapos to. Nung narinig ko yung pangalan ko na, tangina, yung adrenaline rush ko umangat hanggang sa, nabugaw ko na yung mga gusto kong sabihin na putang ina nyo, mga MC na FRBA lang, bobobo nyo. Pero sa ko lang yun nung gabi na yun, Pero hindi mo talaga siya sinabi literally na. Hindi, sinabi ko siya literal doon sa mismo event. Okay. Parang, syempre sa mga tournament yun, sa tournament lang na yun, hindi ko naman sinilalahat. Tangina nyo, ito noon, nag-champion noon, sabi nyo, ganyan, di ba? Tangina, na-realize ko yun na, kaya ko pala eh, okay na. Nung medyo humupa na yung hype sa akin. Yun yung mali ko, hindi ako nakipagkamay dahil nadala ako ng Pero after naman nun, nagkamay kami off-cam ni Arson. At sinabi ko na, nadala lang kami parehas. Nag-sorry rin siya, alam niya rin yung nangyari. At alam kong matagal bago kami nakapag-usap ng kasi di kami nag-uusap sa internet nun. Kita na lang kami nun sa mga events. Yan. Pero wala naman kayong wala naman kayo sa mga Arson. Napakabait ni Arson. Si Arson ang pinakamabait sa Antipolo. Totoo ba yan? Totoo yan. Wala ka lang biro. Wala na yan. Kukubatil ko siya, hindi. Gagawin ko siya ngayon dito. Pero yun, isa yun sa mga bait na tao si Arson. Pero yung gabi na yun kasi, iba yung pag nandun kayo. Yung moment na ina-expect ka mag-champion, ina-expect kang matalo. Maraming ka may isip na gano'n. Pero pag... Nung parang tinatawag mo yung 1-up tournament 3, madami ka bang hater nun? Dahil sa pagkakupal mo? Hindi ko masabi. Hindi kasi ako, ayong katulad ng ibang pinapansin sila. Yung sinabing, huwag pansin ng haters, okay pansin yung blah blah blah. Sa akin kasi, kung opinion nila yun hinayaan ko sila sa opinion nila. Once na mag-champion ako dito, tatahimik naman yan eh. Kung kahit magtuloy-tuloy, may masabi yan, gagawin ko sa mga putang ina na yun. Puta, sayang, pangit ang buhay nila kasi nasayang yung oras nila sa walang may paki sa kanila. Yun yung pinaka-gandi ko sa kanila kasi papasin ko sa wala. Saka ito napansin ko din pagkatapos mo mag-champion sa 1-up tournament 3, parang dito na ata yung time na parang hindi ka na active eh. Oo. Tama ba? Parang bigla kang nawala sa industry. Bakit? Ayun, nag-ihatos ako nun kasi parang after ko parang nawalan ka ng liyab na dapat bigla kang nag-downfall eh. Alam mo, hindi naman totally downfall. Ikaw lang yung nagpahinga. Sobrang tagal ng pahinga mo. 1 taon eksakto. Nung pahinga ko na yun, siguro dahil nga sa nahirapan na rin ako sa, hindi naman total na nahirapan na rin ako pagsabayin yung battle rap sa gusto kong gawin. Which is paggawa ng kanta nun. Na pinagpokusan namin ng kahit papaano. Kasi dati mas active ako gumawa ng kanta. Nagbabattle rap, gumagawa ng kanta. Pre-pandemic, ang dami ko. Kada buwan ako may mixtape. Kada buwan-buwan, hindi ako pumapalya.
kada buwan meron ako ilalabas na kanta. Halos nakaka 100 na ako nun bago mag-pandemic. Hanggang sa, yun yung hinahanap ko, yung drive ko naman sa music. Yun yung after nung battle So rap. parang sinamtabi muna yung rap Oo. battle. Nung sinantabi ko yun, sabi ko yung music muna. Yun muna pagtuunan ko. Tsaka syempre, yung buhay ko rin. Hindi naman sa battle rap lang tumatakbo buhay ko. Yes, tama. Yun, Oo. hanggang sa ganito, ganyan. Gusto ko rin maglibang-libang lang din muna. Manood-nood na lang muna. Hanggang sa out of nowhere. Yung isang taon na yun, parang sabi ko gusto ko na may makalaban. Pero may mga ang daming battle MC bay. Mga flip-top MC na nga na tinatapat sa akin yung mga panahon na yun. Pero sabi ko, okay ako pero hindi talaga kami magtugma ng gusto. Gusto. O yun yung nangyari noon. Saan to? Sa flip top o sa FRBL pa lang. FRBL. Siyempre, ano pa lang ako noon eh. Pahinga pa lang ako ka-champion ko lang. Yun na yung parang may lalaban sila sa akin, flip-top MC. Merong gantong match-up na gusto Sino nila. sana? Sino sana yun? Sino sana? Ayun eh, may isa doon eh. Ayun, rest in peace pala kay Romano. Shut Si up. Isa yun, Romano. isa yun. Rest in peace pala Rest kay in peace Papa. boss. At pangalawa, si Kamandag. Ewan ko. Pero marami pang hindi ko pwede masabi kasi hindi siya talaga natuloy. Pero yun na. Looking forward naman ako sa ibang MC na mga yun, mas mga veteranong matuturing yun sa akin. Gusto ko rin maka-experience ng digdigan na laban o malupitan na laban. Naghihintay lang din ako. Kung sakali, di ba? Yun lang naman sa akin. So, parang transition sa kanta, di ba? Siyempre, nawalan ka na ng ano. Paano ko ngayon nag-transition dito sa flip top? Flip top naman tayo. Paano ko tumalon dito sa Yun. flip top? Maliban sa mga grupo ko sa Triangulo, 2023 rin ng, ayun, nakita ko March pala yung PY Remix. Kumbaga, dati ng 2021, 2022 yata yung nagpa-tryout sila ng online. Tapos, inulit nila yung PY 7. Process of May elimination. maliban sa Triangulo na magsabi magpasa ako. Shoutout kay G-Bounce din pala. Nag-push sa akin nun gumawa na ano. At kay Grexel Morales, piniem niya ako ng piniem na, boss, malapit na deadline ng ng POI. Pasa ka. Eh, wala pa akong battle, nun. Parang yung adrenaline ko sa battle rap nun, hindi ganun ka gusto. Kaya, yun. Nagpasa ako nun. After 1 year ng 2023, 2024 ng February banda. Hindi ko makalimutan yun na una nag-chat si Arik. Shoutouts kay boss. Boss Arik. Boss Arik, baka naman. Shoutout kay Alaric Yuson. Pinamalupit sa Mandaluyong. Ayun, out of nowhere, pinim niya ako. Na, sige ba, 1 minute sa zone 1. Ito, detalye, bla bla bla. Dito na yung time na sinubaybayan ko na talaga siya. Hinabol ko na talaga siya kahit saan. Salamat. Dito na nag-umpisa yon sa 1 minute. Doon nag-umpisa yon. Sa 1 minute, doon nag-umpisa yung hype ko na, putang inang ganda pala dito sa hip-hop community Ang sarap pala dito sa battle community. Doon ko na siya hinabol. Doon ko na hinabol yung karera niya. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Salamat. So, yun nung bago yung event na yun, parang ang hirap eh. Ang hirap na ma-expect kasi out of ilang MC na nasa Metro Manila. Tangina, hindi naman ganun kadali pumili ng unang tryouts eh. Na 1 minutes na. Puta, tignan mo mga sabayan. Shoutout sa mga kabatch ko dyan. Lang 1 minutes 1. Shoutout sa inyo lahat. Hindi sila basta-basta eh. Hindi. Sila yung mas active. Sila yung mas liyab, no? Mas gigil nung mga panahon na yun. Eh ako parang, after ko mag-champion, satisfy ako eh. Satisfy ako saglit. Pero may Naalala ko, sinachat kita nun sa 1 minutes, parang ano nga lang, parang chill-chill ka lang, parang wala lang. Oo. Pero nung una, syempre, nung pagka-message sa akin, iba eh. Iba pa yung mga NDA namin nangyayari na paano ba ito gagawin, ano yung mga di dapat, ganyan. May mga bagay siya nung sinabi sa akin na siguro sabihin ko lang sa akin na lang yun muna. Darating rin naman ang panahon na masasabi ko yun. Pero yun, yung part na, oo nga no, may mga kailangan ako ayusin sa akin maliban sa, may maganda na ako nagagawa. Kailangan ko pang, may igaganda pa yun. Dito ba ulit nag-start yung pagliyab ni Lord Manuel sa rap battle? Medyo. Kasi yung part na yun,
hindi ko rin masasabi na gusto ko pa mag-battle rap after mag-champion. Kasi may mga natatapat na na-excite ako, may natatapat na hindi. Kasi hindi matuloy-tuloy hanggang sa, syempre, atras sa bante, 1 taon. Hindi mo masabing napulpil mo siya nun. Yeah, ayun. After nun, hindi ko naman take for granted lahat yun. Sino ba naman ako para sayangin yung ang daming nangarap, no? Ang daming gusto makapasok eh, di ba? Iba, mas maraming sinakripisyo. Pero ang pinaka nakakatawa lang din kasi first time kong manonood ng Flip Top, mismong unang event ko pa, unang battle ko. Kaya shoutout kay Arik sa pagtupad ng childhood dreams ko. Yun. Cut muna natin tong video. Mag-break muna kami ng saglit. Ready to shoot Get out of face Kung ayaw mag-bail Lalo kung di ka crew So what's up mga sabaw? Nagbabalik tayo pagkatapos ng break. Ito na nga. Shoutout pala sa Pizzateria sa Commonwealth. Siyempre, check nyo yan. Solid na pizzateria yan. Solid na pizza. Sarap. Check nyo. Siyempre, cheers muna bago namin simulan yung ano. Yeah. Boss Pio, baka naman. Tambay, oh. Kita mo naman. Baka naman, Boss Pio. Yeah. So, ayun na nga. Transition mo mula sa flip top. Hindi ko siya masabing biglaan eh. Mm-hmm. Hindi ko rin siyang sinabing ina-expect ko. Kasi iba yung expectation ko nun eh. It's either ayun na nag-tryouts ako doon. Kasi parang past 4 years nagpapasa na ako noon pa eh. Hindi lang ganun consistent. Pero nakikita ko kasi na may chance ako. Pero hindi ko siya sinasabing chance lang. Gusto kong makita talagang totoo siya. Nung nag-ausap kami, sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong manalo. Kung hindi man ako manalo, kailangan maganda performance ko. Yun lang yung nakatatak sa utak ko noon. Kaya, kasi childhood memory, childhood wish na ng mga tao yung dati pa eh. Kung ikaw talaga fan ng battle rap, alam mo na sarili mo na flip top ang higher league. Yes! Sa buong Flip top number 1. buong Pinas, tsaka sa buong mundo. Lalo silang most viewed battle rap sa buong mundo. Iba yun, ibang level na yun eh. Yung marireach ng art mo is, hindi mo masabi. Hindi lang basta Pilipinas yung nakatingin sa'yo eh, no? Pati ibang bansa. Kaya nung nasabi ko na, bata ka pa lang, may asaran na sa eskwela, high school, elementary. Ba, ganun. Konti lang nagseseryoso sa battle rap eh. Kaya nung naisip ko na, flip top, ako, kasi para sa akin, marami akong kagrupo na mas deserving na nasa triangle ngayon. Nasa triangle, yeah. Aminado ako, marami akong kagrupo na, marami ring hindi ko kagrupo na kakilala ko na mas magaling sa akin. Pero yung part na meron ako, alam ko sarili ko kung bakit nandun ako. Dahil, syempre, alam ko nakita ko yung struggle ko dati, pero hindi na para maging drama shit siya. So, alam ko kung sarili ko na, may ginawa kong part kung bakit ako nandito. Hindi kukuha yan sa Arik ng basta-basta lang. Dahil may nakita siyang potential sa'yo. Yun eh. Sa dami ng nagbabalak sumali ng battle rap, ng flip top, hindi naman lahat nabibigyan ng pagkakataon. Yung iba parang 5 years, 6 years. Yung iba bago lang. Yung iba matagal na. Mas may matagal pa sa akin. Yeah. Thankful ako na pasama ako sa flip top tsaka sa 1 minute. Nagulat ka ba nung piniem ka ni Boss Arik na ito makakalaban mo si Mirage? Alam mo na ba kaagad kung sino yung makakalaban mo sa 1 minute? Oo. Hindi siya kaagad eh. Parang binalitaan ka niya na may battle ka. Parang 1 to 2 days lang nun. I-chat niya yung kalaban mo. Kumbaga, bibigyan ka niya ng 10 days prep. Yun yung challenge ng 1 minute eh. Maliban sa 1 minute per round, bibigyan ka ng 10 days preparation sa mga kalaban mo. Nung nalaman ko si Mirage, kasi nag-expect na ako na wag sana yung muna makaka-close ko. Kasi iba pagka-close mo. Hindi ko naman sinabing marami akong iwasan. Ayoko lang na maging kampante ako masyado. Gusto ko kasi naka-all out ako. Wala akong iniisip na what if, bla bla bla. Nala ako mas putang ina. Si Mirage siya, mga hindi nakaalam. Hats off kay Mirage. Isa sa pinaka-veterano sa rap type. Actually, sa pagkakaalam ko, dapat matagal nang nakatungtong ng flip top yan.
batch pa nila K-Ram. K-Ram. Kasi- Nag-abroad lang ata siya. Oo, si Master noon is inimbitahan para sa POI. Di ko alam kung 4 or 5 na batch nila Vitrum. Yung panahon na yun is freestyle. Kalaban yun si Crispy Pitus. Pero yun, iba rin kasi si Mirage. Yung style niya sa pagsusulat, lalo na yung rhyme scheme kung siya kilala. Kilala, yeah. Pakalupit ng Saka ang galing, hindi lang basta rhyme scheme eh. Tutak pag pinasakan niya rin ng yung joke. punchline. Alam mo yung tiradang akala mong wala na? Oo. Para siyang siya yung tipo ng, alam mo yung mga komedyanteng nagjo-joke ng seryoso yung pagkakasabi pero matatawa ka. Ganun si Mirage, si Master. Kaya sa rap type scene, idol tawag ng karamihan niya. Master, literal na master kasi. Sobrang meticuloso siya sa pagsusulat nun. Iba nagagawa ng iwaga ng scheme niya kasi kung papakinggan mo parang hindi siya typical na bars lang ng 4 bars ito ganyan. Kung gaano kaganda yung pantig na tugma hanggang sa babaliin niya, slant rhyme niya na may punchline kakaiba. Doon kaya nung nakalaban ko siya, sabi ko, tangina, pagkakataon ko na to. Alam kong may paraan to na pagkukupal sa akin, meron na ako sa kanya. Kaya excited ako. Andun ako nung live, ang lakas ng laban yung dalawa. Tangina. Buti nga, ganun ginawa niya. Wala akong doon, wala akong galit sa kanya. Kung tutusin, kulang pa. Kulang pa. Bitin yung 1 minuto. Kung bibigyan kami na maglaban uli nun, o kaya maglaban na hindi namin alam, siguro 3 minutes sana. Mas maganda yung mapapakita namin. Pero yun nga, it is what it is. Napakalupit ni Mirage nun. Kahit sino manalo sa amin nun. Pero syempre, Panalo, kahit sino manalo talaga. Oo. Mas mayabang siya nun eh. Kaya niyabangan ko nun, putang ina mo, talo ka tanda. 2-1 yun. 2-1 ang boto nun eh. No? Diba? Makati siya kalaban. Kung iisipin mo nga lang siya ng sabihin natin. Sa totoo lang, akala ko nga, mananalo talaga si Mirage sa'yo eh. Oo. Hindi ako. Expect ko na matatalo ako sa kanya kung tumodo siya ng tumodo pa. Alam ko yung Mirage siya tumotodo. Pero tangina yung part na yun na may pinakita pa rin siya sa akin na yun yung kaya niyang gawin. Tangina, paano pa lang sa ibang MC yun? Kaya, shoutout sa isa sa pinakamalakas na kalaban. Yeah, Master Mirage. Oo, matanda ka na. Galingan mo. May laban ka. Galingan. Saludo sa kanya. Isa siya sa nag-pave ng way kung paano dapat hindi tamarin sa pagsusulat. Yun. Ganun nga talaga siyang tipo ng tao. Yan, guys. Isa yun sa nakakayak. Ang ganda lang sulat ko kahit jokes. Hindi mo ba basta-basta yun. Kahit hindi yung tugma, yung punchline man lang. Yun na lang sana. Kaya shoutout sa mga na-influensya ni Mirage yan. Tapos, the time goes by, di ba? Nakalaban mo na si Mirage, nanalo ka na sa 1 minute. Ilang months bago ka piniem ulit ni Sir Arik na, Nerd, may laban ka rito, kalaban mo si ganito. Ayun. Si Pilos. Sa pagkatanda ko, parang 4, 5, hindi ko alam, parang 3 or 4 lang yata. Kasi parang February, March, April, May, June, yun. Mga bandang ganon. June yata ako na PM na may Universikulo 12. Universikulo 12. Comeback ni Tipsy D yan. Shoutout kay Tipsy D. Napakalupit ng comeback niya. Nagulat ako kasi parang satisfied na ako yun. Nalo ko. Hindi ako kagad nag-expect ng battle agad. Bibigyan niyo ba ako ng big stage agad? Nakita ko yung second sight. Sila Mirage. Sila Nego G. Friends. Sorry. Yun, may battle sila. Saan wala akong doon na nauna sila. Kasi alam ko maganda yung ginawa nila eh. Maganda rin ginawa ko. Hindi ako nagmamadali. Kaya nung na-PM ako nun, comeback pa ni Tipsy. Sabi ko, fuck. Hindi okay. Doon na parang sa akin. Eto na yung chance kong pakita yung style na gusto kong ipakita. Sa tao, no? Yun. Tapos, nung nalaman mong ang ilalaban sa'yo si Pilos, ano yung naging munang pumasok sa isip mo, reaction mo? Siyempre, Motus MC yun, di ba? Sa pagkakalam natin, pagka Motus MC, magaling talaga. Nasabi kong magaling. Ang una ko naisip, Tenshin Han. Shoutout kay Pilos. Tenshin Han. Hindi, kasi, bago pa kasi mangyari yung lahat, ito pinaka-nakatawang encounter namin kasi.
may battle siya sa 1 minutes 2. Luzon. Luzon. Putang ina, kasi alam kong, alam ni Pilos na nagra-rap take din dati yun. Parang nauna pa ako sa kanya, tapos doon na siya nakikita ko na active na ganyan. Alam ko rin taga Bulacan siya, kaya parang sabi ko, congrats ko to. Kita ko poster, kinongrats ko. Parang after na nung battle niya, tapos in-upload. Tapos nasa puta ko, no. Takin na mga kalabang ko to, parang weeks lang pagitan. Wala pa yata 2 weeks. Siya kalabang ko. Sabi ko, putang ina. Wala pa, alam ko, pagkakalam ko wala pang ano yun. Hindi pa uploaded nung panahon na hindi pa. Doon na. Tapos naglabas ka ng poster si Arik. Sabi ko, putang ina. Kung kailan ko, kasi parang natutuwa na ako sa ginagawa ni Wilson. Bigla siyang kalabang ko. Parang sakto lang. Pero syempre, chance mo yun para mapakita ko ano yung, mo Tsaka syempre, iba na yun. Iba yung crowd nun. Mas malaki. Sabi mo nga yun, malaki yung crowd. Kung bibigyan ka ba ng pagkakataon o sakali, i-PM ka ni Arik na sumali ngayon taon sa Isa Buhay Tournament, sasali ka ba? Ang pinakasagot ko lang dyan is, hindi pa. Siguro, kasi ramdam mo sarili mo, hindi ka pa ganun ka. Oo. Gusto ko kasi makapag-establish ng kung ano yung dapat na gawin ko. Kasi pwede siya maging strength and weakness ng possibility ko sa tournament. And di pa ako convinced na kaya ko kagad mag-tournament ng Isa Buhay. Ibang level kasi ang Isa Buhay kaysa sa underground. Iba yung pressure na kailangan makita sa'yo. Tsaka mas mataas ang expectation ng tao, no? Mas dodoble lang yun doon. Kaya sa akin, kung bibigyan man ako ngayon, okay sa akin. Pero syempre, kailangan kong pagandaan. Alam mo sa sarili mo na hindi pa ganun kakaya. Oo, hindi pa. Gusto ko, kung bibigyan man ako. So kung matalo ka, kung binigyan ka ngayon ng pagkataon, tapos natalo ka, okay, parang okay lang sa'yo kasi tingin mo, hindi ka pa kasi ganun ka. Hindi. Kasi gusto ko kasing sumali ng handang-handa ako. Mahirap. Ang champion, no? Nung natapos mo ng champion talaga. Mag-commit, kahit sabihin mong matalo ka sa finals, okay yun. Basta mag-commit ka. Commit ka ng 100% sa tournament. Yun ang gusto ko mangyari. Ito, may isa pa akong katanungan para sa'yo. Ano masasabi mo sa mga kabataan na nanonood kung sakaling gusto nilang pasukin yung rap battle or hip-hop industry ngayon? Sa mga kabataan. Alam ko na kayo sa kung ano nakikita nyo sa internet, pero ang payo ko sa inyo is bumalik kayo sa roots. Aralin nyo maigi kung saan nagmula ang battle rap at saan nagmula yung hip-hop para hindi kayo maligaw kung hindi ito basta bibigyan. Gusto mo lang siya, no? Gusto mo lang. Dapat, kasi uso lang. Gusto ko dito kasi uso lang. Dapat lagi mo aalamin kung saan nanggaling yung papasukin mong bagay. And, ayun, kailangan natin magbigay pogi sa mga nag-pave ng kultura na to, ng larangan na to, lalo na sa kay Arik. At sa mga naunang liga, syempre sa ibang bansa. Shoutout sa inyo. At kung papasukin nyo, kailangan nyo pagigihan. At huwag nyo basta isipin na laro lang to. Kasi sa iba, passion siya, no? Sa iba passion siya, pero dapat kung papasukin mo, passion mo talaga, hindi yung uso lang kasi ngayon kaya mo pinasok, di ba? Iba kasi pag passion mo isang bagay. Yeah. Ayun, bago tayo magtapos dito sa ating Behind the Scene with Paul TV, ito ang huli kong katanungan. Anong ma-advise mo ngayon sa batang ikaw? Kung nanonood yung batang ikaw ngayon? Ayun, salamat, gago ka. Siguro, ang masasabi ko lang, marami kang tamang ginawa, marami kang maling ginawa, pero kailangan mo maranasan yon at indahin yon kung ano man yung kabalikat nun. At lagi mo iisipin na kung hindi mo ginawa isang bagay, dapat noon pa lang hindi mo na ginawa nung una. At ang pinakamapapayo ko is, huwag kang hihinto sa kung ano man mga imagination mo sa utak kasi kupal ka. Kapag ka ng Manuel. Yo, maraming salamat. Salamat, Papa Lord Paul Manuel. TV. Behind the scenes. So, bago tayo matapos, shoutout ko muna ulit isang malupit na ating sponsor na Pizzateria. Check nyo yan, Pizzateria Commonwealth. Masarap yan. Sarap. Siyempre, kung gusto nyo naman ng magandang wifi or around Commonwealth ka lang, GNT Wired Wi-Fi service. PM nyo lang yan, GNT Wired. Excuse me.
Makikita nyo yan sa Facebook. At kung gusto nyo naman ng malupitang gulong, kung kayo ay nagtitrail, check nyo ang Mad Max Tires. Nasa Facebook yan. Type nyo lang Mad Max Tires. Makakita ng malupit na gulong na pang trail doon. Kung mahilig kayo sa trail. At syempre ang Señoritos, yung damit natin na suot ngayon, yung outfit natin ngayon, at syempre sa Safe House. Shoutout Safe House tsaka Bless Apparel. Supportahan nyo yung mga local kay Besigan, shoutout kay Jerry Corpus. Ayun. At syempre, ang ating venue ngayong gabi, ang Tower of Doves Studio. Yeah, Check nyo yung page, Tower of Doves Studio. Makikita nyo dyan yung kanilang mga amenities. Ang ganda naman ang gamit nila dito. At syempre, napakabait na si Boss Alan at napakapogi. Ayun, maraming salamat sa gabing to. Natapos din ang ating kwentuhan kay Lord Manuel sa pinakakupal na nakilala ko sa rap battle. Again, Papa Paul TV, dito lang sa Behind the Scene with Papa Paul TV. Maraming salamat sa iyo, Tuto Lord Manuel. Peace out. Yeah.